presence of the Lord. No, kanang palakpak sa hari, sa kanang nga hari, Ginoo, sa kanang Ginoo. Right now, atong itaas tong mga kamot as we welcome the presence of the Lord. His Heavenly Father, we welcome in this place, O God. Salamat, Lord, sa imong mga presensya, O God, nga wala magidalok, Lord. Bisan pa, O God, may mga panahon, Lord, nga wala kami nahimo nga matinud-anon. You remain faithful, O God. And Lord, even today, O God, this is, O God, a testimony, Lord, of your goodness, of your faithfulness into our life, Abba Father. Salamat, Lord, sa mga milagro nga butang nga imong ginahimong matag-adlaw. Salamat sa gugma, salamat sa kaluoy, salamat sa grasya. Even sa imong nga mensahe, O God, karon nga aga, Lord. Salamat, Lord, nga magahatag sa amon sa kadasig, O God, nga kami, Lord, padayon nga magtuo, Lord, nga may ara kami sa buhi nga Ginoo nga amon nga ginaalagaran, O Dios. Lord, salamat, Lord, ikaw mag-aabri sa matag kasing-kasing, matag dalunggan, Lord, nga kung sa diin, O God, amon nga maintindihan ang imong nga mensahe, Lord God. Salamat, Lord God. Pinaagi, Lord, sa imong nga pulong, Lord God. Imong patakpon, Lord, ang amon nga mga pagtuo kag pagsalig dira sa imong, Lord. Salamat, Lord, ikaw magapuno sa amon, Lord. Gamitan lamang ko, Diyos, imong mga ubos nga alagad, Lord God. Ikaw hinlo, O God, sa matag kuna-kuna, matag kasing-kasing, O God, every part of our body, Lord God. Let it be, O God, nga amon nga kinabuhi, Lord, mahimo nga mahumot nga insenso dira sa imong atubangan, Lord God. Salamat, Lord, even sa amon nga mga bisita, even, O God, sa amon, Lord, nga mga utod, O God, dira kay Kristo, Lord. Padayon, Lord, ikaw magdasig sa ilo, Lord God, pinaagi, O God, sa imong mga matahong nga mensahe. Nalagon ka, O Diyos, sa walay katapusan, mahimay ang imong nga buhi nga ngalan. Sealed by your blood, at tanan anak sa Diyos, magasiling sang Amen and Amen. Napaano si Lord, God is good and all the time. No, so glory to God sa mga kadaugan. No, salamat sa Ginoo kay ang Dios, no, maayo gid sa tanan nga panahon. Nasayod ko nga may ara kita sa mga nagklase-klase nga ginaagian, no, sa pamilya, even sa aton nga kaugalingon, sa aton nga nasod, no, sa aton nga kalibutan karon. Hindi na kita aton mapugnan ang linog, no? Taga halos every week may ara gid sang shaking, no? Nagapamatuod nga ginapukaw ta sa Ginoo. I hope and I pray nga hindi pa maabot ang kanang grabe nga kalisang sa kalibutan, mahinumduman naton ang aton nga mambubuhat. Mahinumduman naton nga ang Dios amo ang Ginoo nga tag-iya sa aton nga kinabuhi. Ang Ginoo nga naghatag sa aton sang gininhawa, naghatag sa aton sang kusog, naghatag sa aton sa mga abilidad. And I hope and I pray the same God nga nagdasig sa aton nga mga katigulangan na sila nakapadayon, napatay sila, apan dito na sila karon sa itawag nga kinabuhi nga wala sing dayon, wala sing katapusan, malipayon. I hope and I pray nga kita man itinguhaon naton nga one day, Lord. One day, Lord. Ako man, Lord, makaabot dira sa imong nga pingharian. Mga malimo katapad, padayon ta sa pagpangalaga. Padayon ka sa pagpamalaga. Salamat, no, sa mga klase-klase nga mga kadaugan karon nga semana, no, nagmiara kita sa mga conquest, no, palakpakan naton si Lord sa mga conquest, sa prayer group, no, sa mga LG, mga pagdasig, sa mga prayer, and of course, no, sa mga tanan nga nagaugyon para gid mahitabo ang kabubuton sa Ginoo. Para mahitabo ang kagustuhan ni Lord sa ating nga kinabuhi for the expansion of His kingdom. Ang bali mo katapad, gusto ni Lord na gamiton ka. So karon nga adlaw, aton nga tun-an faith with action. Pagtuo upod ang buhat. Nasayod si Lord, kaya kita nagatuo, nga may ara kita sang Ginoo nga gamhanan, pero ang gusto sa Ginoo, labaw sa tanan, may ara kita sang pagtuo upod sang buhat. O binuhatan. O aton nga i-put into action ang aton nga pagtuo. Karon ginahangyo ko ang matag isa sa pagpanindog as we honor the Word of God in Mark 10:46 to 52 in Hiligaynon version. Aton nga basahon sabay-sabay.
Okay, let's read the word of God. Nagabot sila ni Jesus sa Jericho. Kagsang nagapagbuwak na si Jesus sa sini nga banwa, kaupod sang iya mga sumulunod, kagsang madamo nga tawo, kag nagapagkilimos sa higad sang dalan. Siya si Bartimeus nga anak ni Timeus. Pagkabati niya nga nagaagi si Jesus nga taga Nazareth, nagsingkit siya, Jesus, kaliwat ni David, kaluoy ako. Madamo nga tawo dito ang nagsaway sa iya nga maghipos, pero tuduhan pagid gani niya singkit. Kaliwat ni David, kaluoy ako. Nagpunto si Jesus kag nagsiling, dalan ninyo siya diri sa aton. Gani gitawag nila ang bulag kag nagsiling sila, magkalipay ka dito kay ginatawag ka ni Jesus. Ginhaboy niya ang iya pangtabon nga panapton kag nagdali-dali siya sa palapit kay Jesus. Dayon nagsiling si Jesus sa iya, ano bala ang imo gusto nga himuon ko sa imo? Nagsabat ang bulag, manunudlo, gusto ko nga makakita. Dayon ginasilingan siya ni Jesus, lakat ka, ang imo pagtuo nag-ayo sa imo. Sa gilayon nakakita siya kag nagsunod kay Jesus sa dalan. Ikaw magasilyo, Lord, sa imo nga pulong. Hinahangin ko ang tanan sa pagbungko. And before na magpadayon, may ara sang short video no, nga makit-an nato ang aton nga na basahan. No, some of us, makalearn sila through sa kanang hearing. Ang iban man visual. So iban, auditory or audio, no, mas makalearn sila pag may mabatian sila. Ang iban, mas makalearn sila pag may ara sila magkitan. Okay? Ay wala pa. So, today, ang aton nga hisgutan, the life of Bartimeus. Na-amaze ko, no, kay ara galing ni si Bartimeus sa Bible. Kag kung ato ni siya nga himay-himayon, grabe ang iya nga pagtuo. Ang iya nga pagtuo, may ara sang buhay. May ara sang aksyon, kumbaga. Di ba? Kung nabasahan naton, gipahipos na siya. No, kaya ba siya? Hipos. Pero ano ang gimon ni Bartimeus? Naghipos ba siya? Or mas the more siya nagsingkit? No, mas the more siya nagsingkit, mas the more siya nag-cry out. Gusto sa Ginoo, sa ating nga kinabuhi, there is a cry out. Your cry will change your destiny. Ang imo nga pagtuaw, ang imo nga pagsinggit, magailis or magabaylo sa imo nga kaugmaon, kapalaran. Sometimes, may mo kita nga contented. For example, pigado ta, no? Sa isip na na, pigado lagi kami, Lord. Hindi lagi ni Lord mabagong amon nga kinabuhi. For in fact, ang ba sa pulong sa Ginoo in John 10:10, the enemy comes to kill, to steal, and to destroy. Ang yawa daw, naglakad rin sa kalibutan para sa paglaglag, pagguba, at pagpatay. Pero ang Ginoo, naglakad siya in order for us to have abundant life. Na-experience na ba natin ng abundansya sa kinabuhi? Kung wala pa, amo nang ginadesire sa Ginoo. No, amo nang ginabutang ni Lord sa atong nga kasing-kasing. The abundant life. God wants us to live abundantly. Okay lang sa mga baby, pag children sila. Okay lang. Katog lang. Dito sa children. Ma-assure ko, para makafocus ang mga mami. Mga mama. Ayan, okay? Okay na? Okay? Let's watch this short video. Pero kung His disciples were leaving the city of Jericho. Along the roadside sat a blind beggar named Bartimaeus. Every day he begged for food and money because he could not see. Have mercy on me! When Bartimaeus heard that Jesus of Nazareth was passing by, hope filled his heart. Be quiet! But Bartimaeus shouted Son even, of David, have mercy on me! Jesus stopped walking. He heard the desperate cry of faith. Call him. Cheer up! Get up! Jesus is calling you! Bartimaeus threw aside his cloak, jumped to his feet, and hurried to Jesus. What do you want me to do for you? Rabbi, I want to see. Go your way. Your faith has made you well. Immediately Bartimaeus received his sight. For
For the first time, he saw Jesus. Filled with joy, he followed Jesus, praising God along the road. Faith in Jesus can overcome any obstacle. No, When so we that cry is out the to him. life of Bartimaeus. Short lang siya, pero makahatag sa impact sa atin. No, kanino verse, very short. No, this our preaching, very short. But I tell you, may mga panahon sa ating kinabuhi that we need to take action. Ang ato nga pagtuo, hindi lang hasta sa pagtuo. Pero kinahanglan naton mo take action. Mo take action, like Bartimaeus. Sa ato nga kahimtang, nagkakaagi ta sa mga kabudlayan. Tama ba? No? Talanta may ata sa nga tawag nga kalisdanan. May experiensyahan nato na. May mga panahon nga may ara ka sang utang nga wala ka na sang inugbayad. Tama? Hindi pwede nga kulong ka lang sa imong nga balay. You need to go out. Mulakat ka. Mangita ka. Tama ba? And ang word ni Lord, very biblical. Sa tanan nga nagapangita, makakita. Sa tanan nga nagapangayo, maghahatagan. Sa tanan nga nagapanuktok, mag-aabrihan. So gusto ni Lord, nga ang aton nga pagtuo, updan naton sa aton nga binuhatan. With action. Pag ginapa-share ni Lord, no, even in my life, may mga panahon nga, grabe ka, challenging ang, of course, pag abot na sa hospital, hindi na siya about lang sa 100, no? But thousands na gitna, tama ba? So one time, there is a laboratory ba nga, daw, ano siya, blessing in disguise, kaya supposed to be magpa-laboratory kami this week, pero wala siya tabo. So natabo, mas nag-increase ang amount. Pero ang word ni Lord sa akon kay magbalik sa Congress. So glory to God kay ang Congress gidugangan nila sang 5,000. So that is faith. Ang unang pagtuo. Hindi lang katama lang sa Lord, hindi ko mangita, Lord. Pero kung hindi mo siya pag-atubangon, di ba sometimes mahuya kita? Di ba? Sometimes mahuya kita, especially kanang wala kita na anad manghayo, wala kita na anad magpabulig. Di ba? Ang bal ni Bartimaeus? Have mercy on me. Sa aton nga kahimtang karon nakit-an na sa Ginoo. Pero ang gusto lang ni Lord, pagpakitluoy sa iya, Lord, kaluy ko. Sa aton nga sitwasyon karon, may ara ka man subong sang balatian, no? May ara ka man subong sang ginaagian nga bugat. May ara man siguro conflict sa imong family. May ara sang mga hindi pagkakaintindihan sa pamilya. Say the name of the Lord. Lord, have mercy on me. Lord, kaluy ko. Sa aton nga nasod, Lord, kaluy ang amon nga nasod nga grabe ang pagdominar sa wickedness. Karon nga panahon, pag maghambal ka sang tuod, kulungon ka. Ha? Pag maghambal ka sang tuod, ikulong ka. Parang iban nga mga naghambal sang tuod, maghipos na lang. But no. Ang throne ni Lord, righteousness and justice. Ang gingharian sa Ginoo, ang foundation sa kingdom ni Lord, ang pundasyon sa gingharian sa Ginoo, pagkamatarong kag hustisya. Nag-discuss kita last week, no, about the persistent widow. And today gusto sa Ginoo, magkaroon kita sang pagtuo na may ara sang action. Because faith without action is dead faith. Ang isa ka pagtuo nga wala sang binuhatan, patay. Patay ang pagtuo nga wala sang binuhatan. Sige, balik natin sa verse 46. Aton nga himay-himayon ang pulong sa Ginoo. Nag-abot sila ni Jesus sa Jericho. Kag nagpagwa na si Jesus sa sini nga banwa, kaupod sa iya mga sumulunod, ibig sabihin, upod-upod ni Jesus sa iya mga disciples. Ano nga ba niya? May isa ka bulag dito nga nagapungkok ang nagapakilimos. Sa higad sang dalan, ibig sabihin, isa siya ka beggar. Same sa ato nga kinabuhi, may mga panahon na grabe kita ka-imol. Tama? May mga panahon na grabe kita ka-gipit. May aragit sometimes, may arat na sang
ginatawag na kakulangon. Pero wala nagkulang ang Ginoo. Kung mutuaw ta sa iya. No, kani nga beggar, bulag ni siya. Kita karon may ara kita sa mga mata nga nakakita. Gihatagan kita ni Lord sa opportunity, sa privilege nga makit-an naton ang milagro nga ginahimo ni Lord matag adlaw sa atong kinabuhi. If the God nga gina-serve nato nahimo siya nga faithful last year, nahimo siya nga matinud-anon last year, how much more this year? Because our God is the same yesterday, today, and forever. Hambali mo katapad, ang Ginoo nato wala nagabag-o. Okay, requesting the young teens, nga sa children, no? Pwede na magsulod sa sanctuary. Our God never change. Wala nagabag-o ang aton nga Ginoo. Wala siya nagatulog. He never sleep nor slumber. Kag wala siya nagaduha-duha. Nabuligan kanya. Hambali mo katapad, wala nagaduha-duha ang Ginoo. Nabuligan kanya. Okay. Siya si Bartimeo. Sino ang aton nga topic or ang bida sa atong nga istorya karon? Si Bartimeus. No? Si Bartimeus isa ka beggar nga bulag. No? Isa siya ka bulag nga nagapakilimos. Ang pangalan niya si Bartimeus. No? Anak siya ni Timeus, no? Si Bartimeus nga anak ni Timeus. Pagkabating niya nga nag-agi si Jesus nga taga Nazareth, nagsinggit siya. Jesus, kaliwa ti David. David, kaluoy ako. No, sa English version, Son of David, have mercy on me. Lord, kaluoy ko. Sa aton nga sitwasyon karon sa aton nga kinabuhi. Naka-cry out ba kita kay Lord? Nga nakahambal kita, Lord, kaluoy ko. Lord, kaluoy ko. Lord, maluoy ka. Lord, maluoy ka sa among nga sitwasyon. Lord, maluoy ka sa among nga pamilya. Lord, maluoy ka sa among nga kahimtang. Lord, maluoy ka sa among nga mga anak. That's why nagastand ta karon. Nagapadayon ta karon. Tungod kay, maluoy ta for the next generation. Nga padayon ta nag-aampo for our nation. Tungod kay maluoy ta sa atong nga nasod. Naluoy ba ta sa atong nga nasod? No, grabe ang corruption, lantaran, harap-harapan. Our nation today, nahimo siya ang communist. Ang nagadumala karon mga rebelde. Ano himo sa isang Kristohanon? Ampo. Mahal ka sang bulig sa Ginoo. Wala sang iban makabulig sa aton. Even si Trump, siya makabulig sa aton. Even iba nga mga nasod nga mga president, hindi siya makabulig sa aton. Sino ang makabulig sa aton? Our King, si Lord. Siya ang makabulig sa aton. That's why we keep on praying. We keep on praying nga maabot sa langit ang ato nga mga pag-ampo nga ang Ginoo maluoy. Maluoy sa iyang katawhan din sa Pilipinas. Ano ang ginimo ni Bartimeus? Next. 48, madamo nga tao dito ang nagsaway sa iya nga maghipos. No, tamo sang mga nagklase-klase nga mga government officials, sometimes pahipuson ka sa kamotoran. No? Pahipuson ka sa truth. Pag maghambal ka sang tama, pahipuson ka. Huh? No, same kay Bartimeus. Paghambal niya sang tama, ginpahipos siya. Paghambal niya pagpakiluoy sa Ginoo, ginpahipos siya. Pero nagkuntat ba siya? Nagundat ba siya sang pakiluoy sa Ginoo? Wala. Padayon siya nga
Kumbaga palayon siya nga nag-ask kay Lord, saan kaluoy? Kagparihas na karon sa ato nga kahintang. Madayon ta mangayo kaluoy sa Ginoo. Mayang kaliwa ti David kaluoy ako. Nagpundo si Jesus kag nagsiling. Dalan ninyo siya diri sa akon. Si Lord nagapamati ba? Nagapamati siya. Si Lord maluluyon ba? Yes, that is the character of Jesus. The character of the Lord. He is compassionate, full of mercy. He is a loving God. Ang Ginoo maluluyon. Karon ikaw nagapungkod la kabalo ko meron ka sang battle. Meron ka sang struggle. Pero ginakaluyan ka sa Ginoo. Hambali mo katapad na luoy si Lord sa imo. Luoy si Lord sa iyo. Si Lord maluluyon. Di siya Ginoo nga wala kita sa imong mga sitwasyon karon. Gani gitawag nila ang bulag kag nagsiling sila, magkalipay ka. Tindog kay ginatawag ka ni Jesus. Hambali mo katapad, magkalipay ka. Kanya aman, magkalipay ka. Kay ang Ginoo nga maluluyon, iya nga sabton ang imo nga pagpangamuyo. Nagatuo ba kita ang Ginoo magasabat sa ato nga mga pangamuyo? Amen. Hambal pagay nila kung kita daw may aras ang pagtuo. Parihas ang isa ka liso sa mustasa. Maka balhin kita sang bukid. Ibig sabihin ang ato nga problema masolusyonan. Solusyonan sa Ginoo. Magkalipay ka. Taway mo katapad, di kung malipayon ba na? No? Kaya doon puno sa kabugaton, no? Doon sa kabalaka, problema, pagduha-duha. Magkalipay ka. No? Magmalipayon ang anak sa Ginoo. Amen? Verse 50, ginhaboy niya ang iyang pangtabon nga panapton kag dali-dali siya palapit kay Jesus iyang robe, no, ginbuhat niya. Kaya nga naman, gialis da ni Lord sa bago nga identity. Ano ang aton nga identity at ubangan sa Ginoo? We are the child of God, the son of God. Kita anak sa Dios. Hambali imo katapad ba sinalipat na siya sino iyang ano ang iyang identity hambali siya anak ka sa Ginoo. We are the son of God. We are the child of God. Anak ka ni Lord. So, nasayod ko nga sometimes masakitan kita sa mga sitwasyon nga atong ginaagian pero ang Ginoo nakakita. Ang Ginoo maluluyo. Kung si Bartimeus manggali nga bago pa lang nakitaan sa Ginoo, gipamatian manggali ni Lord ang iya nga pagpangamuyo, how much more kita? Nga nakitaan ni Lord ang imo nga sakripisyo kag kahagok sa pagpangalaga. Basta word of God in 1 Corinthians 15:58, your labor in the Lord, ang imo nga kahagok dira sa Ginoo, hindi sayang. Ang imo nga paglakat diri subong, hindi sayang. Hambali mo katapat, hindi sayang ang imo nga paglakat diri. Your labor in the Lord is not in vain. Ang Ginoo nakakita sa tanan mo nga kahagok. Verse 51. Dayon nagsiling si Jesus sa iya, ano bala ang imo gusto nga himuon ko sa imo? Karon nag-aas si Lord sa imo, nak, ano bang imo nga gusto nga himuon ko sa imo? Sometimes mahuya kita, no? Huya ba ta kay Lord?
Namahya pa ta kay Lord, mangayo sang dako nga mga butang. No? Sometimes mahuya ta, no? Sometimes, Lord, gamay lang nga butang, Lord, kaya daw mahuya man ko, Lord. Pero hambal ni Lord, ano ang imo nga gusto nga himuon ko sa imo? Ano ang imo gusto nga himuon ko sa imo? Sa mga parents, ano ang gusto mo nga himuon ni Lord sa imo? Makatapos imo nga mga anak? Amen? Makatrabaho sang maayong imo nga anak? No, ikaw nga estudyante karon, makatapos ka sa pag-eskwela? Ikaw nga trabahante karon, promotion? Negosyante man ka, increase? Ano ang gusto mo, hambal ni Lord? No, ba sa Word of God? Ano bala ang imo nga gusto nga himuon ko sa imo? Sometimes, hindi mahimo ni Lord, kaya wala kita hambal. Sometimes, hindi mahatag ni Lord, kaya wala kita pangayo. Diin ka makapangayo sa imo nga kinahanglan, sa kapitbahay mo o sa ginikanan mo. No, nakatry ba ka mo, nangayo ka mo sa inyong kapitbahay, auntie, pwede ko mangayo sa allowance? Nakatry ka mo? Auntie, pwede ko mangayo sa pangbakal bugas? Di ka nagapangayo. Sa close mo, sa may alakas ang relationship, or sa stranger? Di ka nagapangayo sa may alakas relationship or sa stranger? Di ba may alakas ang relationship? Nakatry ba ka mo, nalakas ka mo sa plaza? Tapos nangayo ka mo sa pangbakal bugas? Nakatry ka mo? Nakahuruya siguro, no? O, pero mga anak, nakatry ba ka mo, nangayo ka mo sa inyong ginikanan, pangbakal sa mga gusto nyo? Ha? Amen. Minsan sa isip natin do, wala kwarta si mama. Sa isip natin do, bigado man. Pero vocal kita. Kaya nga man, we have relationship. Pag mo gusto ni Lord, magkaroon kita sa relasyon. Hindi kita magduha-duha sa pagpangayo. Hindi kita magduha-duha nga maghambal kay Lord kung ano atong nga kinahanglan. Bali diri oh. Bartimaeus, ano ba lang imo nga gusto nga himuon ko sa imo? Amo maning mamangkot ni Lord karon sa aton. Ano bala ang gusto mo nga himuon sang Ginoo sa imo? Magkatrabaho ka? Magkanegosyo ka? Makatapos ka? Ano ang gusto mo? Ma-provide ang imo nga panginahanglan? Makapadayon ka sa pag-serve kay Lord, ano ang gusto mo? Ihambal sa Ginoo. Because we have relationship to the Father. Ang mga anak, mahuya ba na mangayo? Lord, nahuya. Tama? Hindi na sila mahuya nga. Mangayo. Ang utod, gani, hindi kayo mahuya sa mga magulang, di ba? Sino rin may mga manghod? No? Diba? May mga manghod. No? Sino rin mga bunso? Diba? Sometimes, no? Sino rin mga manghod? Mga manghod, mahuya ba ka mo mangayo? Sa mga ate, sometimes sa marayig, no? Duritugan sa iban nga mahuya. No? Pero actually, I don't know, siguro na sa pamilyang po namon, based sa experience ko, ang akong nga manghod, hindi na siya magduha-duha mga ayo. Tete, baklay ko si Tete, muni Tete, mag-grocery ko Tete, personal needs ko Tete. And I believe, nakabuild kami sa relationship. Kagsay mo na kayo, Lord. Kung nakabuild ka mo sa relationship kay Lord, hindi ka mo mahuya. Hindi kita mahuya nga mangayo sa Ginoo. Tungod kay nakabalo kita, ang aton nga Ginoo mahinatagon. Ano ang kinaiya ni Lord? Mahinatagon siya, gihatag niya ganing si Jesus, nabugtong niya nga anak, how much more ang imo nga panginahanglan? Kambalin mo katapat, ang Ginoo mahinatagon. Kay mahinatagon man ang Ginoo, maliwat man kita kay Lord, nga mahimo nga mahinatagon. Pagawa sa aton nga sa chance sa aton nga mga mama, ano kita dalok, no? Nakakumo ba? No, nakakumo ang mga kamot, no? Wala pag sang bata nga naghambal nga ma. No? Ari na ko. Wala no? Wala may nagibig, ma. Wala no? Mo ginakumo, di ba? Ay nga man, ang kinaiya naton, talog kita. Pero ang kinaiya ni Lord, mahinatagon siya. Naman niya, ano ba lang imo nga gusto? Kaayuhan? Ano mo gusto?
Mga panglawas, ano yung mga gusto? Manunudlo, gusto, alam, like sabat, ang bulag. Manunudlo, gusto ko nga makakita. Imposible, no? Dugay siya na bulag. Di ba kung makakita ang isa ka tao, kinahanglan sa physical, kinahanglan may mag-donate sang mata. Tama? Operahan pa na. Dalawang sa hospital, operahan. Pero nang badri, instantly, ang bulag nakakita. Instantly, ang bulag nakakita. Instantly. Manunudlo, gusto ko nga makakita. Dayon, ginsilingan siya ni Jesus. Lakat ka, ang imo pagtuo nag-ayo sa imo. Anong nag-ayo sa iya? Paano ta mahatagan? Kung nagatuo kita, nga mahatagan ta. O sa mga bata, nagatuo ba kamo, nga hatagan kamo? Bisan wala kami magkitaan. Bisan magkitaan mo puros kalistan, pero nagapangako kay nagatuo ka nga ang Ginoo mag-provide sa imo nga ginikanan. Ang bali mo katapat padak ang imo nga pagtuo. Padakang imong pagtuo. Dayon gisilingan siya ni Jesus, lakat ka, ang imo pagtuo nag-ayo sa imo sa gilayon, nakakita siya kag nagsunod kay Jesus sa dalan. Ang amazing lang, kay ang bulag na nakakita, wala siya nagpabilin dito sa pagpangilimos. Nagupod siya kay Jesus. Nahimo siya nga followers. Same man na sa itong nga kinabuhi, dugay nga panahon na bulag kita sa kalibutan. O, bisita sa kalibutan, makita natin permi ang atong nga kahimtang, atong makita natin nga sitwasyon. Pero gusto sa Dios nga makita natin nga may arat gali, nagapanginahanglan man sa Ginoo. Gusto ni Lord, ngayon kita mahimo nga selfish. Karon nga nakita naton ang pagkamaayo sa Ginoo. Nakita naton ang kahibulungan nga mga butang nga gihimo sa Ginoo. Gusto ni Lord magsunod ta sa iyo. Gusto ni Lord mag-follow ta sa iyo. Ang gusto ni Lord, hindi ata magpabilin lang nga wala nakakilala sa iya, but gusto ni Lord magsunod ta sa iyo. Bali mo katapat, gina-expect ni Lord nga magsunod ka sa iya. Today, Jesus is passing by your life. Your cry of faith will not be ignored. Karon, isipan na lang nga ang Ginoo maglabay or mag-agi sa imong nga tubangan. Nagambal diri ang imong nga mulok sa imong kasing-kasing. Ang imong nga paghibi sa imong nga tagipusoon. Hindi siya pagpaliwalaon sa Ginoo. No, kanya-kanya ta struggle igsoon. Struggle nyo, ikaw struggle. Ang struggle ko, inyo struggle. Pwede siguro ang struggle nyo mas bugat sa struggle ko. Or ang struggle ko mas bugat sa struggle nyo. Pero may ara kita sa isa ka Ginoo. Amen? The same God na nagmilagro kay Bartimaeus, the same God nga nag-abri sa mga mata ni Bartimaeus is the same God nga mag-abri man sa ating mga mata. Our spiritual eyes. Gusto sa Dios nga aton nga makitaan beyond sa aton nga mga problema ang kamaayo sa Ginoo. Gusto makitaan sa Ginoo beyond sa aton nga balatian nga ang Ginoo naton ang Ginoo nga mag-ayo sa aton. Sometimes challenging magpasalamat kay Lord no pag-ara ka sa kapigadahon. Tama. God is good. And all the time sa tanan nga panahon ang Ginoo maayo. May arak ka man or wala ka, tawhay ka man or di ka tawhay, you are in good health or arak ka man sa imong mga balatian ang Ginoo maayo. Because it is a reminder na hindi kita taga-kalibutan. Na may mga problema kita. Para ma-remind kita nga mga andoy na sa langit. Bisan ano pa kadako sa imo savings, damo sa imo kwarta, may ara gyapon problema. Tama ba? Tama? Malipay ta karon, dugay-dugay maghipi naman ta. Nga sinadya ta karon, dugay-dugay magsakitanay naman ta. Pero nga ginalaw ni Lord para mangandoy kita sa langit.
Sa langit, wala na sang balatian. Wala na sang utang. No? Wala na sang may nagapanoktok, or wala na sang may nag-remind nga magbayad. Sa langit, wala na sang kasakit. Mga andoy tatanan sa langit. Pero gusto ni Lord karon may ala kita sang pagtuo na mutuaw sa iyo. Because He is our living hope. Some truths in faith with action. Number 1. Let's read it together. Number 1. Ang imo nga sitwasyon karon, hindi siya sang sukdanan sa imo nga kapalaran. Ay Lord, karon wala ko nakatapos sa eskwela, wala na. Ay Lord, aga pa ko na maana, Lord. Ay, hindi na gid ko mahimo successful, Lord. Hindi na gid ko makatapos sa pag-eskwela, Lord. May mga story sa life, no? Na grabe ang ilang na struggle. Pero God bless them. There is always a right time. Pero hindi pwede sabihin nga ang imo nga kapalpakan karon, ang imo nga kahimtang karon, mag-determine na sa imo nga destiny. Mag-determine na sa imo nga future. Na kung ano ka subong, amo ka nagit sina in your future, no. Even ako mo nag-preach diri. So ako ni testimony. Even ako wala ko nag-expect nga mag-stand ko diri. Number 1, hipuson ko. Oh, weakness ko nang sige ka istorya. No? Kalang paghalubilo sa mga tao. Kung grabe nga past ang istoryahan, grabe ka wickedness. I commit into sexual immorality. No? Mga party-party. Grabe ang kadulmot sa parents because of the brokenness. Pero wala to siya nag-determine, sino ko karon? Ang akon nga past, wala siya nag-determine, ano ko subong. Nakuha naton? Hindi porket grabe yung mga pain, grabe yung mga pagpakasala. Tapos na ang usapan, no. Our God is gracious. That's why every time nga may mga young people nga nagapakasasanay sa kalibutan ko, sige lang, pa-enjoy yan. Sige, enjoy. Sige, enjoy nila kalibutan. Kaysa panahon nga kapuyo na sila, wala sa iban nga katuan. Ginoo. Actually, every time nga ma-empty kita, balik kita sa presence of the Lord. What lead me to the presence of God? Emptiness. Hindi gali ma-bayran ang kalipay or hindi gali mapuno sang kwarta, barkada, even love life, no? Ano pa na dara? Status sa kinabuhi, career? No. Mahimok na nga empty pag wala ang Ginoo. Because the Word of God says, apart from me, you can do nothing. Apart from the Lord, we can do nothing. Kung wala ang Ginoo, wala kita may mahimo. Kung wala si Lord, wala kita sang may mahimo. Kung ano man ka-worse karon, siguro grabe ka-worse ang imo nga problema, grabe ka-worse ang imo nga batasan, grabe kang worse ang imo nga nahimo nga sala, it will not determine your destiny. Because your testing today will become your testimony someday. And I hope and I pray that we need to move forward. Na kailangan tayo mag-move forward. Na kailangan tayo magpadayon kasi ara sa unahan ng sabat. We will not become prisoners of our past. Kaya kung mahimok kita nga prisoners sa itong nga past, hindi na ito ma-experience ang kahibulungan nga butang na gusto ni Lord ipaandam sa atin. Sometimes kita lang mismo ang nagakulong sa mga kaugalingon. That's why ba sa Word of God, forget the former things. Ang today, pagka tomorrow, ang today past na rin. Tama? Di ba kahapon, today man to. Pero mo na siya nga past. So ang karon nga adlaw, mahimo ni siya nga past. Hindi gusto ni Lord nga magdwell ka lang sa imo nga past. Or sa imo nga status ka. For example, sa mga anak, si Papa hindi na kita magbago. No! May kabaguhan ng tao. Do you believe? Do you believe nga ang tao mabago? God can change
people. Si Lord kaya nga baguhon ang sunod sa imong kasing-kasing. Batuon man na karon, kaya na baguhon sa Ginoo. Pero lang gusto ni Lord tuuhi. Ang imong nga sitwasyon karon, ang imong kahimtang karon may aras ang kabaguhan. Pero kung wala ka nagtuo, nga wala sa kabaguhan, wala. Hindi mag-move si Lord. So paano gali mag-move si Lord sa imong nga kinabuhi? Paano gali magmilagro si Lord sa imong nga kinabuhi? Kung imong nga tuuhan. Paano magmilagro si Lord sa imong kinabuhi? Kung imong nga tuuhan. It will unlock the miracles of the Lord if you believe. Your sickness is not your destiny. Siguro karon ana ka sa balatian. Wala hindi na forever nga ana ka sa balatian. Tungod kay si Lord, siya ang Ginoo nga mag-ay. He's our Jehovah Rapha, our great healer. Siguro hindi na sickness sa physical, sickness sa bulsa. Sino may sickness sa bulsa? No? Sakit sa bulsa ba? Sino may sakit sa bulsa? No? Makarelate sa mga manghamtong lang, no? Mga ginikanan, mga young professional, mga nasa tamang edad, no? Sakit sa bulsa. But it doesn't mean it is already your destiny. No. God says, I will give you abundant life. Your poverty is not your destiny. Di ba may alasang kasabihan? Poverty is not a hindrance to success. Ang kapigaduhon, hindi siya babag, nga mahimo ka nga successful. Kung makahama ka subong, ay Lord, imol lagi Lord, ang akong nga lola, imol. Ang nanay ko, imol. Ako, imol man ko. Mayroon ka sang choice. It's your choice to determine your destiny. Imo na siya nga choice. Paano ka makagawa sa kapigaduhon? That's why we ask the Lord for wisdom. We ask the Lord for wisdom. That is our choice. Ato na siya nga pagpili. We cannot blame somebody else or someone else or sino na nga, ay ang parents kapi kay pikado sila. Ay ang parents kapi kay wala sa labot. No. Ang parents kapi wala nag-support sa akong pag-eskwela. No. Maningkamot ka. Damo sa scholarship. Ama? So yung panay-pray, no, nga maningkamot ta. No, I believe may mga some testimony din nga grabe gid kapigado before pero karon gina-bless na Lord. Amen? Grabe ang kapigaduhan before pero grabe ang kamaayo sa Ginoo, nakita ng blessing. Nakita ng paburo sa Ginoo. Your failures are not your destiny. May mga tao maghambal sa mga kana siya, hindi na gina siya magbaguno. Ako hindi ko magpati nga maghambal ang tao nga kana, hindi na gina mag people change. Ang tao magbago. Hindi kita ba kahambal ang kana siya? Ang iyang destiny, wala, failures na. We are not God. Remember, hindi kita Ginoo nga makahukom sa isa ka tao. We are not God to downgrade. Kana siya, hindi na magbago na. No. People change. Nabasa sa Word of God? The heart of the king is in the hands of the Lord. Ang tao may ara sa kabaguhan. Hindi kita Diyos nga maghukom sa tao. And that is the cry out of my heart. Every day, Lord, kung magkabag-o, Lord, sa kasing-kasing ni Lord, kasing-kasing ni Lord. Ay naman, hindi ka na makipuli kay Lord. Wala sa iban nga makabag-o. Sa sitwasyon naton, sa kahimtang naton, sa tao, wala sa iban. Only the Lord. That's why we need encounter with the Lord. God is changing your story today. Karon nga adlaw ginabag-o ni Lord ang imo nga
istorya sa kinabuhi. Nung pamangkot, i-allow mo ba si Lord? Are you willing? No? Are you willing nga ipabago sa Ginoo ang imong nga story? No, say amen if you are willing. Then if you are willing, prepare. Kaya ang kabaguhan hindi dali. Ang butterfly, before na siya maglupad, grabe ng struggle niya. Meron siya sang stages. From cocoon to pupa. Pupa is cocoon. Ay, so ang pupa kag cocoon same lang. So from pupa to caterpillar, tapos katong magsulod na siya sa iyang itong mag-change na siya, mag-transform na siya into butterfly. Grabe ang process na. So if we want to change, kinahanglan na ready ang atong kasing-kasing. Tungkol kaya pero may gina-break ni Lord our heart. Amo ning grabe ka, masakit ng, grabe, dali masakitan, gina-process ang atong kasing-kasing. If we want to change, then be prepared. Number 2, faith with action cries louder than the voices of opposition. Ang pagtuo daw nga may aras ang buhat, mas the more nga mo cry out ta kay Lord more than sa mga ginahambal sa paligid. Siguro sa mga pagpangalagad may naghambal nga, tama na siguro pagpangalagad na. Tati na siguro na. O siguro sa mga sitwasyon nga imo nga naaguman. But I tell you, our God is He is good. Kagina, habang nag-worship, no, this is the very cry out of my heart, Lord. Kung may mga tao man, Lord, nga hindi mag-respond sa iyong mga tawag, may mga young generation na mag-respond sa iyong mga tawag. Glory to God, kita nga mga may edad na nag-respond kita kay Lord. Wala nagpaabot si Lord sa mga young generation. Kung hindi kita mag-respond sa tawag ni Lord, may mga young generation siya na ginahulma para mag-respond sa tawag sa Ginoo. So I hope and I pray nga kita nga may mga ara na sa hamtong mo respond kita sa tawag nila. Siguro may mga voices sa enemy, may mga sitwasyon or kahimtang kita nga makababag sa aton nga pagpangalagad. Pero ang gusto sa Ginoo nga mahimo kita nga mapinadayunon sa aton nga pagtuaw dira sa Ginoo. The crowd tried to silence Bartimaeus, but he cried even louder. Ang sitwasyon sometimes itong kinabuhi magapugong sa atong pagpangalagad nga ma-experiencehan natin ang milagro sa Ginoo. Kung si Bartimaeus nag-stop siya, wala siya nagpadayong sang cry out. Ma-experience kayo ni Bartimaeus ang milagro sa Ginoo? Hindi. Hindi ma-experience. Pero tungod kinagpadayon siya sa pagtuaw, na-experience niya ang milagro sa Ginoo. Ang bali mo katapad, padayon sa pagtuaw. Padayon sa pagtuaw. Padayon sa pag-cry out. Padayon sa pag-cry out kay Lord. Number 3, faith in action never stops even people stop them. Ang pagtuo daw nga may ara sang binuhatan, wala nagauntag. Bisan pa may mga tao nga naghahambal nga tama na. Untatin na siguro. Even, ikaw si mo kaugalingon. Makabang nga Lord, tama na siguro Lord. Tuwain naman Lord. The joy of the Lord na kita makapadayon. Ang kalipay sa Ginoo igsoon na ikaw kag ako makapadayon. Despite sa mga nagapanghitabo sa atong kinabuhi. We will continue to pursue God to our life. Kag amo lang pagtuo. Mga butang nga wala mo nagkit-an apan imo kinalauman nga one day Lord. One day Lord. Kung wala man siguro may nagtuo sa imo, wala man siguro may nagbulig sa imo literally. Pero ara si Lord kapag tayo nag-intercede sa imo. Even your family,
accuse you or persecute you, but I tell you, God will defend you. Si Lord ang manalipod sa iyo. Kabali mo katapat, do not stop praying. Stop praying. Ngay, hindi kita mag-untat sa pagpangamuyo. Tungod kay ang mga butang nga makitaan, mag-start siya sa butang nga hindi makitaan. And that is, ano ba ang cry out mo karon kayo? Ano ba ang cry out mo? For me, ang cry out ni Lord, para sa akon, Lord, one day ang mga young generation makakilala sa iyo. And I hope and I pray maintindihan natin, especially sa mga adult, madulat na sa kalibutan. Ano nga legacy ang mabili? Ano nga legacy ang mabili? Kung wala ko ginahambal dali to boast myself, or para si Lord, gusto ni Lord pantay-pantay tas ang heartbeat para sa mga kalang. Ano nga legacy? The best thing nga mahimo naton bilang mga adult, ma-assure ang mga kabataan sa tiilan sa Ginoo. That the best thing we can do. Kay one day, matulak ka sa kalibutan. Pero let be nga hindi matula ang pagpangalagad sa mga kabataan sa Ginoo. If you hear the word of God, open your heart. Maabrihangin mong kasing-kasing. Next, do not stop believing. Hindi ka mag-untat sa pag. Tuuhi nga ang imo ginalauman karon mahitabo. Tuuhi ang imo nga mga pangarap nga napako mahitabo. Tuuhi nga one day maluwas ang imo nga pamilya. Tuuhi nga one day magbag-o ang kasing-kasing sa imo nga ginaampo. You cannot change, but God can change. Abali mo katapa, do not stop believing. Number 3, do not stop serving God. Abali mo katapa, do not stop serving God. Si Bartimeus, isang time na nakakita siya, nagsunod siya kay Jesus. He followed Jesus. Doon kinakaangkon siya, nag-untat na siya sa pagtuaw sa Ginoo. Pero nagsunod siya kay Jesus. The greatest battle often happens just before the greatest victory. So ang grabe gali nga gera, ma-experience naton before ang kadaugan. Wala sang kadaugan kung wala sang gera sa Ginoo. There is no victory if there is no battle. Prophetic declaration, every voice trying to silence my faith is broken in Jesus' name. Pwede ba nung ibasahon? Every voice. Okay. 1, 2, 3, go! Every voice trying to silence my faith is broken in Jesus' name. Kaya ng mga false accusation, persecution, the lies of the enemy will be broken in Jesus' name. God will silence them. Si Lord mismo ang magpatakom sa ila. Number 4, Jesus heard and answered people with faith in action. Wala sang mali, mag-ampo ta. Pero kinahanglan ni Lord, galaw-galaw din. Habali mo katapad, galaw-galaw din. Galaw-galaw.
Nangandoy ta sa maayong nga bus damlagan, ubra-ubra. Diba? Galaw-galaw. You want stable job? Apply. Diba? Gusto ka sa promotion? Then, do your best. Gusto ka mag-boom mo nga negosyo? Then, ask the Lord for wisdom. Bimuang tanan. Hindi bungol si Lord. Hamba sa Word of God. Ang Ginoo in Isaiah 59, hindi siya bungol na wala nakabati. Pero ano ang nakababag sa Ginoo? Ang aton nga mga kasaypanan. Our sins, our trespasses, amo ang nakababag. Dahil nung pader, dahil hindi makabati si Lord sa aton nga mga pangamuyo. Nakaharang, amo nakabalakid sa aton nga mga pangamuyo, ang aton nga mga kapagyasan. No, pag tayo mo katapad, napali siya. Nabatian ka ni Lord. Nabatian ni Lord. Every silent prayer, nabatian na sa Ginoo. Samot na! Kung nabatian man gani ni Lord ang imong pag-ampo nga kanang silently, how much more nagsyagit ka? Amen? No, nagtuaw ka. Ang parents, ang mga parents, maka-feel ba ka mo nga may ara sang struggle ang inyong anak? Or kanina, for example, hindi siya okay ba? No, itsura pa lang, no? Kanang ano pa lang, the way pa lang manghulag, nakarin. Naka-feel ka mo, parents? Naka-feel ka mo or wala ka mo naka-feel? Naka-feel ka mo kanang, ano pa lang ba? Ano pa lang, paghambal pa lang, pag-istorya pa lang, hindi kini siya, action pa lang, hindi kini siya okay. Naka-feel ka mo? Naka-feel ka mo? Mga anak, di ba? For example, ang anak may pangayoon. Naka-feel ka mo nga, may pangayoon gini ba? No? Hindi lang kahambal ba? May pangayoon yun. Or for example, hindi siya okay. Hindi kini siya okay ba? That's why the spirit of discernment. Naman na siya ang spirit of discernment. No? Especially, of course, gibutan ko ni Lord sa mga young people. Pagtulog ko pa lang, ay, hindi na siya okay. No? So, hindi tanay kayo suyhon kayo daw medyo mapaka-okay. No? Ma-feel mo. No? And did you know, si Lord, na-feel ni Lord kung ano nang kabugaton ng ginaagan mo. Kung nabat, kapag sa Word of God, wala ka pa naghambal. Kabalo lang ang Ginoo. How much more maghambal kapag yun? Mas makabalo si Lord. And that is humility. A sign of humility. Hindi ka okay. Napugatan ka na. Na-feel na ni Lord. Pag na-feel man na sa mga parents. Mark 10:49. Ang bali Lord, nagpundo si Lord, kaging patawag niya ang utang si Bartimaeus. The crowd ignored Bartimaeus, but Jesus stopped. May mga tao siguro nga gina-ignore ka. Pero ang Ginoo, never ka niya i-ignore. Ang bali mo katapad, hindi ka pag-ignore ni Lord. Siguro, ang mga parents wala nalabot sa imo, si mama mo wala nalabot sa imo, si papa mo wala nalabot sa imo, pero ang Ginoo may labot sa imo. May labot si Lord sa imo. Kung di may mag-provide ang imong mga parents, we have Heavenly Father na mo provide. Ano ko ganit, Lord, grabe Lord, no? Ang na-experience naman as a family nga, syempre wala na kami parents. O dito ko gigambal nga, Lord, you will provide. And indeed, God is si Lord mo provide. Wala kami sang papa nga tawagan namon, sampitan namon. But we have Heavenly Father. Nga mapalapitan namon. And more than enough ang iyang pagpanalangin. God always notice those sincerely seek Him. Nakita ni Lord, kanang sincero nga pagpangita, nakita na sa Lord. Especially kanang kahibion ka na or kanang maghibi ka na gid sa Lord, kinahanglan ka na gid namon. We need God. So, dito na kinahanglan sa Ginoo taas kamot. We need God. Every day in our life, we need the Lord. We need Jesus.
Prophetic declaration. Sige, sabay-sabay na itong nga basahon. 1, 2, 3, go. Jesus will stop for you today. He is calling and asking for you. O, si Lord, munong siya karon. Stop siya. Ngayon, imagine na lang na siya sa mga tupangan. Tawag ka niya. Hagi na pamangkot ka niya. Anong panginahanglan mo? What is your need? You want healing? You want deliverance? You want new things? What is your need? Number 5, faith with actions throws away old identity. That is, the Word of God, the old has gone, the new has come. No? Faith with action throws away. Sometime nga nagtindog ang bulag, gin-uba niyang iyang nga kupo. Di ba? Ang iyang robe. It signifies old identity. No? Daan to siya nga kinabuhi. Kagiili sa naliloy sang bag-o nga identity. Nahimo siya nga follower ni Jesus. Kung dati, si Bartimaeus, beggar siya sa street, ang iyang identity, beggar siya sa street, no, he is a street beggar, pero tong time nga nagtindog siya, ang iyang pagtuo, meron sang action, nahimo na siya nga child of God, follower of Jesus. From beggar to follower. So same na sa aton. No? From doubtful to faithful.